Sinimulan ni Kai Sotto ang kanyang mga plays. Sa assist, nakita kaagad ang kanyang kakampi sa 3-point area, mabilis na pinasa ang bola at tagumpay ang opensa ng Kushigaya sa play na ito. Dito naman high-low play, Kai Sotto nasa taas at nakita si Tim Suarez sa low post, pinasa kaagad ang bola para sa 2-point play. Opensa ng Kushigaya Alphas epektibo sa play na ito. Kai Sotto nagkaroon pa rin ng magandang stats sa game na ito at rebound ang nagawa sa magkakasunod na play. Nabigyan pa ng magandang screen ang kanyang kakampi para sa isang magandang opensa. Muntikan naman na magkagulo sa fourth quarter. Paano ba naman binigyan si Tim Suarez ng unsportsmanlike foul habang nasa sahig pa ito, tapos ng headbutt pa nga itong si Zach August ng isang Kushigaya player. Iba talaga ang naging tawagan sa game na ito. Sinigurado ng mga referee na makakauna ang Mikawa at consolation calls ang binigay sa Kushigaya, mga tawag na dapat noong una pa lang ay pumanig sa team ng Kushigaya Alphas. Fake ang ginawa ni Kai, naramdaman na merong body contact kaya naman binitawan ang bola pabanda, pumasok at nakumpleto ni Kai Sotto ang 3-point play. Kai sinubukan na maibalik ang kanyang team sa score. Sunod-sunod ang opensa at layup ang nagawa sa play na ito na nasundan ng isang two-handed slam. 7-3 may buwelo, layup ang pinakawalan ni Kai Sotto, may kasama pang foul. Yung assist ni Kai maganda-ganda sa game na ito, pinakita na naman ang magandang court vision. Injured itong si Jeff Gibbs at hindi nakapaglaro ngayong araw laban sa Mikawa at siya talaga ang player na inaasahan natin na magbibigay ng body check laban dito kay Davante Gardner. Gumana ang mga plays ni Davante at ang isa sa naging malaki ang tulong sa kanyang mga plays ay ang mga referee. Kahit ano ang gawin ng player na ito, hindi siya natatawagan para sa mga offensive fouls. Isa sa kagandahan ng home court advantage habang ang Kushigaya kapag gumaganti sa pisikalan walang kawala sa tawag ng mga referee, lalong-lalo na noong una. Inaalat rin talaga sa opensa ang Kushigaya Alphas laban sa team ng Mikawa. Halos lahat ng mga Kushigaya players talagang hindi mahanap ang magandang rhythm ng kanilang opensa kahit maganda ang pwesto at open. At kita natin marami sa kanilang mga tres ang nagmintis, hirap rin sila sa mid-range at maging yung tutok na nga sa ring na mga tira hindi pa rin pumapasok. Bumawi si Kai ng pisikalan pero siya ang natawagan. Home court advantage sa mga tawag, ito ang isa sa naging kalaban ng Kushigaya Alphas. Naunahan ang Kushigaya dito, nabigyan ng malakas na body check at contact. Simple kong titignan pero nakakasira ng laro at pwedeng maka-injury. Alam natin ang style o ganitong klase ng estilo sa basketball, bibigyan mo ng isang malakas na impact sa bangga ang isang player. Biglang tingin sa malayo para hindi magmukhang intentional. Pero Davante Gardner, ito ang ginawa kay Kai. Kai Sotto naman gustong bumawi kaya naman naging physical rin ang laro pero technical ang nakuhang tawag mula sa referee. 50-50 calls ang karamihan sa pumanig na tawag. Kay Davante Gardner pwedeng offensive foul kaya napapangiti ito sa bawat pito ng referee. Jeff Gibbs, isa sa inaasahan natin na mag-neutralize dito kay Davante Gardner pero lumalabas na injured pa nga siya, hindi naglaro sa game na ito laban sa team ng Mikawa. Kaya naman full rotation ng mga bigs ni Coach Anzai hindi na ipakita at nagamit sa game na ito.